Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. It's Cope With Me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlo naton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak niyo bumiyahe, ngan i-navigate an ups and downs san kada adlaw nga kinabuhi para makita ang kusog nga adila permi sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala, o sa mga may ginpipinsar nga problema, o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort, adi and cope with me para updan ka. Remember, waray problema nga dako, kung ato na ato bangon san kaisog, pagpaid, ngan kahibaro nga may ada mga tawo, nga dala permi na mamati, ngan mag-cope with you. Mao, get ready to tune in, abrihian niyo kasing-kasing, nga napod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth, ngan resilience. Dinhila sa Cope With Me. Aton oras, 8 minutos sa naglabay sa alas 3. Hello, beautiful souls, and welcome back sa Cope With Me. I'm your on-air companion, Suzette Pratencio. Kaupod niyo permi sa journey called life. Ngan kaupod naton sa Master Control, si Romamonet Perito, si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Yes, welcome once again sa aton programa. Ngan maupay nga kulop sa iyong tanan, maupay nga Martes sa nga tanan nga namamati sa aton yan na sa radyo. Ngan mga namamati ug nagihiling yan na sa aton Facebook Live at Radyo Pilipinas Kalbayog. So I'm so glad nga adi na kamuliwat namamati sa aton programa yan na kay ini nga week manggod talaga. I'm super excited sa naton topics because ini in about sa personality type ABCD personality type to be exact. Nga iton man gud na akon mga
preferred mga topics about personality and about getting to know yourself better. So hopefully, hindi rin ka mo bumaya sa aton yan na programa nga magpadayon ka mo pagbamati hangtod sa aton katapusan sa aton programa niyan nga 4:00. Anyway, since Cope With Me naman aton na pagbuhaton an aton mga Cope With Me habits. Oo. So para sa aton siyahan nga Cope With Me habit, ipiyong yung mga mata, i-relax ang yung pinsar nga naniyong kasing-kasing para sa aton 3-minute mindful breathing. Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga na malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang hangin pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakakadistract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, asyadtuan natin 3-minute mindful breathing matikang sa Department of Health. Ngan sa pagkaya na naman, kadikita sa ikaduhang naton nga Cope With Me habit, aton sudlon na naton kalugaringon, pakainan naton aton kalugaringon, tara mag-journal kita. Para sa aton journaling prompt, yan ang Kulop San Martes, naton pakiana, when does strength become a burden? Utrohon ko, when does strength become a burden? So, ini nga aton journaling prompt, this is really an invitation for us nga aton pamalandungan, iton ba nga
paradox o kumbaga contradiction sa kadasig sa resilience. Angan an aton kakusog, diba? Kasi kasagaran man gud talaga aton gin sa celebrate an aton kakusog, diba? Naton strength as a virtue, whether ini nga aton strength about sa aton emotional resiliency or about sa mental o physical strength while of course in importante nga celebrate ta iton nga aton mga strength. Pero an ini nga prompt gin challenge kita to look at it in a way nga kundiin may adaliwat siya negatibo kung masyado kita nga naglilin-in san sini nga aton mga strengths and this prompt ginahangyo kita nga mamalandong sa mga moments nga kundiin iton nga aton quality iton nga quality naton nga aton strength iton sometimes nga bagan mabugat ba siya dadon or sometimes it's even exhausting. So for example siguro an iyo strength is that you are always strong ito nan iyo kakusog an iyo ito nakikita sa iyo kalugaringon that you are a strong person so strength can become a burden kay kun halimbawa nga an mga tawo nga nakapalibot sa imo mga tawo nga imo ginugugma pamilya, friends romantic partner bagan permisera nga nag-expect nga ikaw you always have it together bagan you are always put together ngan bagan waray ka kaluyahan dire ka nagpapakita sa vulnerability and I think makaka-relate sini naton mga kaganakan mga breadwinners because they really have to put a strong face to everyone especially sa era pamilya. So it can feel weighty bagan mabugat siya dadon sometimes because kay kun ginadara naton nga tanan nga responsibilidad sa iba nga mga tawo sometimes bagan waray na ba siguro kamo space to breathe nga magpahuway kamo and also siguro pwede pa naton nga example an iyo siguro determination, diba? Kung you are a very determined person sometimes nagiging burden when you always keep pushing through challenges after another o mga kaulangan nga iyo na atubang ngan waray na kamo time to take a rest because you are always pushing through all of these challenges nga sometimes di rin na sira healthy. Or sa emotional side naman, maybe you are the type of person that is always emotionally aware kung an imo nafi-feel sa iba nga mga tao and sometimes it can be a burden kay kun you don't get out of that box may nakanin nabasahan nga sometimes too much self-awareness hindi relawat siya maupay because ito in bagan nagiging burden na siya sometimes because you know what you are doing and sometimes bagan masyadong ka na nga nagki-criticize sa imong kalugaringon. So ini nga mga strengths as well as sa ibang mga butang nga tanan man gud nga butang in may ada permi sa negative and positive side pros and cons. So an pagsurat san sini an pagbaton san sini nga aton journaling prompt nahatagan kita nga higayon nga aton makita kung diin an aton strength it has served us well but also where it might have led to silence isolation o burnout nga kundiin makuringan mabugat dadon. So anini nga aton journaling prompt it's really about an aton pag-acknowledge nga even an aton mga qualities nga aton gina-admire sa aton kalugaringon may dagihapon iton sa shadow side and it is not a bad thing it is a good thing because iton nakakahatag balanse, diba? Ngan kinahanglan naton ang balanse sa aton kinabuhi. And also, it is a reminder for us that it's okay, to not always be the strong one. And it's okay to put the weight down sometimes. So, para sa iyo, kamo batunan ni nga pakiana, when does strength become a burden? Anton oras, 19 minutos ang naglabay sa alas 3, mabalik kita sa aton programa pagkatapos lasan pipira nga mga pahinumdom. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas Kalbayog, DYOG 882 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangen chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone-washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangen is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Nandidong Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Aton oras, 21 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamuin padayon nga namamati sa Cope With Me, your go-to radio show for navigating life stress, only here at 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagpadayon sa naton programa, siring ko nganing kanina nga ining a weekend special because aton pagtutukibon sa bugos nga simana and mahitungod isan ABCD personality type. So saya na aton igpadayon ani nga aton diskusyon san sini nga personality type nga kundiin usain siya nga framework nga makakabulig sa aton nga mamalandong san aton tendencies sa aton strengths and challenges. But before we dive in sa aton ikaduha nga personality type nga aton pagharampangan, karuyag kula utro hatagan doon nga ini nga mga personality types kay damo kita mga personality types, di ba, lain sa ABCD personality type, may MBTI damo pa So ini nga mga personality types, diri sini ang goal is for us to put ourselves in a box, okay, Diri nga tanan kita in 100% nga usa lang nga type. So instead, kada man sa aton, we show a mix, depending sa sitwasyon nga kung hain kita. So siguro ikaw, when you are mostly type B, maybe in some situations you will show type A nga mga traits, or blends and C and D sa mga magkadardilain nga area sa imo kinabuhi. So instead of using this as a label and to justify our behavior, aton lapin sa ron ani nga mga personality types nga lenses bagan mga mirrors line ni siya nga kundiin pamaagi la ini para mas maintindihan ta an aton kalugaringon ngan an iba nga mga tao. So diri ini siya pag limit sa aton kalugaringon, but about highlighting ang mga patterns siring ko kanina tendencies naton nga kundiin makakagiya sa aton pakadto sa growth balance ngan mas maupay healthier coping mechanism. So saya na aton na pagharampangan aton nagpapadayon ani aton diskusyon sa ABCD personality type. So kakulop aton ginharampangan an type A an competitive, ambitious ngan fast-paced nga type. Yan na naman aton pagharampangan an aton ikaduha nga type an mas
gentle, and opposite sa type A, which is the type B personality. So, ang type B personality, ang mga type B nga leaning sa sining personality type, inisira nga mga individual, and they are often described nga relax, ito nga pabunjing-banjing lada kung may makikita nga yung mga sangkay nga bagan, dapat unta nag-aapuran na, diba, sa mga sanang mga sitwasyon, nakikita niyo bagan, relax la, sira nga ni Sarah, nonchalant, easy going, patient. So, they are most likely type B individual, So, they don't constantly feel ito nga bagan, panginahanglan nga compare an era kalugaringon sa ibang mga tao, o they don't feel ito nga need to prove themselves sa ibang mga tao. So, instead, mas komportable sila to be who they are, to express who they are, ngan mas nakapokus sila sa pag-enjoy sa era kinabuhi. So, whereas in type A, about ambitions, about goal setting. So, type B, lean in sa pag-enjoy la sa kinabuhi, come what may, kumbaga, So, anini nga mga individuals, if you are type B, so siguro ikaw in creative, imaginative, grabe mo imaginasyon, nga mas flexible and adaptable ka nga tao. So, if you are type B, you can go with the flow, diba? Kung may mga sudden changes sa mga plano, okay la sa ima, madali ka nga maka-adapt, And siguro kung may mga pagbabago, you handle it with grace nga. You usually, according sa aton mga psychologists, you usually have a positive outlook sa imo kinabuhi. So, ang mga type B personality types may dasirasan abilidad to enjoy the present moment, which is asya an era one of their greatest strength. But of course, di rin man karoy signon sini nga talaga exempted na sila sa stress, diba? So, of course, they do, diba? Kay tao man la sira kan nga tanan kita, nakaka-experiensya sa stress. Pero, kung nato ni ko kumpara sa type A and type B personalities are usually mas equipped sila to manage it without becoming overwhelmed. Nga, sa aton la pag-look back sa aton diskusyon kakulop, diba? Ang type A, diba, aton mga cardiologists na nagpatikang sa sining personality types and type A, usually asyan mga pasyente nera nga may adasan sakit sa puso, diba? Because anito nga pagiging ambitious always in a rush, So, although ang type A, type B, they do feel stress, pero mas better sa era to handle it because nga nisan sa nga era strength that they are adaptable, mas flexible sila. And so, siguro mas madali sa era to cope with the stress. So, sa careers, ang type B individuals, according sa mga researchers, they thrive sa mga fields nga kundiin ginahatagan valor and creativity, collaboration and flexibility. So siguro kung ikaw in type B tapos nangadto ka sa trabaho nga very routinary, talaga kinahanglan masunod parang book type of career, so siguro may stress ka sa nga mga careers, So, according sa research, ang mga type B individuals, they would do well como mga artists, diba? Kay, of course, creativity and imagination in maupay para sa mga artists, Teachers, counselors, mga writers, social workers, designers, o mga event planners. But again, iton diriton paglimit sa type B, of course, nga tanan man kita, we can succeed anywhere, especially kay kung you are passionate in doing something. So, dire ka rin signon nga, waray dito an engineer, dire ka na pwede maging engineer, Of course, siring ko nga ni kanina, guide la ini, para sa iyo. But, diriton pag box sa imo kalugaringon. So, para sa aton mga type B, kung kamo gina-identify niyo kalugaringon kamo type B, so adila siguro ang pipira nga mga reminders para sa iyo to help you grow while of course staying true to yourself. Kaya importante para sa iyo that you stay true to yourself. So, una is
you value your calm nature, ano. So, siguro sometimes you would doubt yourself nga, kay nano nga, kalmado ko la all the time, ano. Nga tanan nga mga tao papanik na, pero ikaw, you are calm, ano. And that is something that you should take pride in, diba? Iton nga strength, ano, nakakahatag siguro iton peace sa iba nga mga tao liwat, ano. So, mapapasa na all dala kami. Panduha is express your creativity, diba? So, ini an usasan iyo greatest strengths, diba? Ano yung creativity, ano yung imagination. So, when you thought of something, ano yung mga passion projects, ano, poems, whatever, ano, pag-paint, or kung ano man iton, don't hold back, ano, because an imo imagination, that is a gift for you, nga iton in makabulig sa imo to express yourself better, ano, and also to have it as a way liwat to cope with the stress nga imo ginatubang. Pantulo is ibalanse ang relaxation sa responsibilidad. So kasi 'di ba masyado go with the flow, ano, kumbaga easy going and type B. So siguro usa ini sa cons, ano, negative sides and type B is that sometimes puro nila enjoy sin kinabuhi, nakakalimtan ang responsibilidad, ano. So of course, ano, kinahanglan niyo i-balance nga kundiin you should go with your responsibilities, ano, yung mga dreams, but yes, enjoy your life, but don't forget, ano, nga may nakamaliwat responsibilidad sa iyo kalugaringon, you need to pay bills, ano, responsibilidad liwat sa iba nga mga tao. So take breaks, but ayaw i-extendan iyo break, ano, follow through kung ano man ang iyo karuyag nga i-pursue sa iyo kinabuhi. Panupat is gamita ang iyo adaptability as resilience, ano, kadasig. Kay it is what will help you to thrive sa mga pagbabago, ano, nga iyo pag-aatubangon, diba? Nga lastly is keep sight sa mga long-term goals, ano. I-enjoy ang present moment, diba? Pero of course, ano, kinahanglan gihapon niyo to think long-term, diba? Dirian, sa pagkaya nala permi, diba? Come what may. So, maubos na laan nga tanan nga savings because you want to enjoy your vacation, diba? And di rin na nakikita ng long-term sight, diba, of things. So, masyado, sometimes nagiging narrow-minded. So, ito lahat ang piperang reminder saan para sa type B, ano. And lastly, again, keep sight of long-term goals, ano. Keep sight of long-term consequences when doing decisions sa present moment. While it is good, ano, to enjoy the present moment, we should also not forget nga may dapa future, ano, may dapa kabubuwason. So para sa mga namamati sa aton niya na nga feeling niyo kamo in type B, ano, karoy ko isaring sa iyo nga embrace it, ano, embrace your type B kay in a world, ano, nga kundiin bagan, 'di ba, nagmamadali, san siningatan moderno nga kalibutan nga bagan kada mo sa pressure, everyone is rushing, ano, to get somewhere, an iyo creativity, an iyo calmness, an iyo flexibility, iton in pagpahinumdom sa amon nga mga diri type B, ano, nga kunano an importante san sini nga aton kinabuhi, ano. And reminder nga, ano, an kinabuhi diri la about deadlines, ano, o competition, but it's also about presence, joy, ngan, and meaningful connections, and enjoying the moment and expressing you are authentic selves. So siya do ang aton diskusyon sa type B ngan buwas. Aton nagpapadayon ang nga aton diskusyon sa ABCD personality type. Makadto naman kita sa type C personality nga kundiin kilala ini sira sa pagiging detail-oriented, ano, nga no thoughtful. Aton oras 33 minutos sa naglabay sa alas 3. Mabalik kita sa aton programa Cope with Me pagkatapos la san pipera nga mga pahinumdom. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas.
Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Aton oras, 36 minutos sa naglabay sa alas 3, kamuin padayon nga namamati sa Cope with Me, danhela sa aton estasyon 882 kHz, DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Ngan sa pagkayana, mag-good vibes naman kita san pipera nga good news. Radyo Pilipinas, report. Para sa aton syahan nga good news, Pilipinas ngan Cambodia nagkasarabutan para sa pagpakusog san seguridad ngan higher education. Nagbunga sa tulong nga kasarabutan an pan-milestone ang pagbisita ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cambodia nga iniin ginatendera ni Prime Minister Hun Manet. Galakip sa Memorandum of Understanding o MOU sa PNP ngan Cambodia National Police ang pagkontra sa human trafficking, arms trafficking ngan cybercrime. May adaliwat ini sa automatic renewal clause. Kalakip liwat ang kasarabutan sa CHED ngan Ministry of Education sa Cambodia para sa mas hilarom nga pagbalyuay sa larang sa higher education, training ngan panaliksik sa siyensya ngan teknolohiya. Samtang usa nga bag-o nga Air Services Agreement ang maghahatag dalan sa mas damo nga flight charter services ngan code sharing sabot nga san mga airlines san duha nga nasod. Sumalakan Presidente Marcos Jr. pagpamatuod ang mga ini san mas hilawig nga pagbubligay nga diri la sa seguridad kundi pati sa edukasyon ngan mobilidad san mga mulupyo. Ini ang pinakasyahan nga state visit san usa nga presidente san Pilipinas sa Cambodia sa sulod sa haro siyam katuig. Dugang pa naton nga maupay nga balita, Department of Migrant Workers o DMW nakatalaan nga mag-establisa sa Migrant Workers Office sa Cambodia. Ginmanduhan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Migrant Workers nga mag-abre sa Migrant Workers Office o MWO sa Cambodia agud mas maproteheran ang masobra 10,000 nga Pilipino nga naistar nga nagtatrabaho didto sa nasud labi na nga nagtitikadamo ang kaso sa scam hubs. Sumalakan Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak maghahatag ang bag-o nga buhatan sa legal aid, welfare services, reintegration programs, ngan skills training. Ini ang ika-43 nga MWO sa bugos nga kalibutan. Ginatagan doon naman ni Philippine Ambassador Flereda Mayo ang pagdamo sa scam hub cases nga kundiin 24 nga Pilipino natalwas sa bulan sa Agosto. Sa pakigmeeting ni Presidente Marcos Jr. sa masobra
nga 500 nga miyembro sa Filipino community sa Phnom Penh iyagin siguro nga magiging kasugbong sa embahada an MWO sa pagpakusog sa kapasidad ngan katungdanan sa mga OFWs. Dugang pa naton nga good news, DBM ginsiguro ang mas epesyente nga project dime para sa mas maupay nga infra project monitoring. Ginsiguro sa Department of Budget and Management nga padayon nga ginpapaupay ang project dime o digital imaging for monitoring and evaluation nga usa nga real-time web-based tracker nga nagtutuyo nga mas maging sakto nga mas malaksi ang pag-monitor sa mga proyekto nga ginpopondohan sa gobyerno kalakip na ang flood control. Sigon kan DBM Secretary Amena Pangandaman, iuungay sa sistema ang Project NOAA sa University of the Philippines agon mas maging epektibo ang validation ng reporting sa mga proyekto. Dugang pasini, nakigsumpayan ang DBM sa mga magkadordilain nga hensya sugad sa DNR, PhilSA, Department of Energy ng DOST para sa padayon nga inobasyon. Katuyuanan sa project dime nga iduso ang transparency, dugangan ang partisipasyon sa mulupyo ngan siguraduhon ang pagiging marig-on ngan talwas sa mga infrastruktura kontra sa mga kalamidad. Ang dugang pa naton nga good news, padayon nga resupply mission sa BRP Sierra Madre pagdudumaraon sa Philippine Navy. Ginsiguro sa Philippine Navy nga diri nira pababayan ang mga sundalo nga adton sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nga igpapadayon ang padayon nga rotation nga resupply missions o RORE iniin apisar nga may adasan tarhog nga panaharas matikang sa China. Sumalakan Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson sa Navy para sa West Philippine Sea, may sakto nga contingency plans ang militar agod batunon kung magkamayada sa mas agresibo nga aksyon ang China's vessels. Iya ginhatagan doon nga sisiguraduhon sa gobyerno nga diri la babaton kundi diri liwat magugutom ang tropa ngan padayon sira nga susuportahan sa tanan nga era panginahanglan. Kung mahinumduman sa Don Julio igindumara ang pinakaorhi nga resupply mission samtang nakadepende naman sa Western Command sa AFP ang schedule sa masunod nga operasyon. Ang BRP Sierra Madre in usa nga World War II era vessel nga ginsadya nga isadsad sa Ayungin Shoal sadto 1999 ngan ini nagpapabilin nga simbolo sa soberanya sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngan para sa aton katapusan nga maupay nga balita, masobra 3 billion pesos nga modernization project magpapakusog sa civil service efficiency sumala sa Commission of Civil Service. Ginlansar sa Civil Service Commission ang Philippine Service Modernization Project o PCSMP nga usa nga 3.88 billion pesos nga inisyatiba nga nagtutuyo nga i-digitalize ang mga serbisyo publiko sa Civil Service Commission. Kasugbong sa CSC ang Department of Budget and Management o DBM sa bulig sa World Bank agud imodernisa ang human resource management ngan payroll system sa gobyerno. Sigon kan CSC Chairperson Marilyn Yap, ang proyekto in magahatag dalan sa mas epesyente nga transaksyon sa human resource, mas maupay nga payroll system, streamlined nga recruitment, kan mas maupay nga performance management sa mga kawani sa gobyerno. Ipapatuman ang ini nga proyekto matika ang yana nga tuig 2025 hangtod 2029 sa 40 nga pilot agencies kalakip na ang mga capacity building workshops ngan pagbug-os sa digital tools para sa mas transparent and accessible nga serbisyo. Paghatag doon sa CSC, kolektibo nga responsibilidad sa tanan nga ahensya nga himuon nga mas maupay ang paghatag serbisyo sa gobyerno para sa publiko. Asyado ang kabugusan sa aton mga nahibilingan nga good news yan ang kulob San Martes. Aton oras 44 minutos sa naglabay sa alas 3 mabalik kita sa aton programa pagkatapos la San Pipera nga mga
mga pahibaro. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Aton oras, 14 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 4 kamo in padayon nga namamati sa Cope with Me dinhila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkayana mamatian na kita sin Christmas song adian kanta nga Feliz Navidad.
Navidad. Wishing you all a Merry Christmas. Excited na ako magpasko. Anyway, pagpahinamdom, matikang sa Department of Education o DepEd, pwede na tumawag sa Learner Rights and Protection Office o LRPO para i-report ang mga kaso sa pan-abuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, adi ang Learners Telesafe Contact Center Helpline. Para sa era telephone number, you can call them at 0286321372. Pwede liwat niyo tawagan ang era mobile number at 0945-175-9777 o trohon ko 0945-175-9777. Ngan pwede liwat ka mo mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph. Ngan pwede liwat ka mo mag-message ngan bumisita sa era Facebook page at DepEd Learner Rights and Protection Office. Ngan kaya haranin naman mag alas 4, niyan nga alas 4, tara, durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Niyan nga alas 4, ayaw kita kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, sugad sa mga daan nga paligad, mga alulod, adluho sa tuna o sa kalsada, vase, anything and anywhere nga gintitirukan sa tubig, pwede iton maging panimalay o breeding site san kete-kete ngan lamok nga nagdadara san dengue. Mauniyan nga alas 4, samtang namamati kita san billboard aton iton pamilingon nga pwede nga maging panimalay san kete-kete ngan lamok ngan ipanlabog na laano kung may da ka mo nakitaan nga daan nga paligad nga may da tubig adoy ilabog na iton o dire nga ni use bottled water nga waray takop, pwede lot iton maging breeding site san kete-kete nga na lamok. Ngan para sa ton may ada san balde ngan drum nga waray takop, alayon nalaliwat pagtakop san iyo balde ngan drum para iton indiri maging panimalay san kete-kete ngan lamok ngan masisiguro liwat niyo nga malimpyo ang tubig nga nakasulod sa balde ngan drum. Ngan of course, samtang nagsisearch and destroy kita, ayaw liwat naton kalimtan nga proteheran ang aton kalugaringon, magsulot kita san long sleeves, long pants, ngan magbutang kita mosquito repellent sa aton exposed nga skin para diri kita makagat san lamok. Once again, niyan nga alas 4, tara, talinguhaon naton mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Ngan bueno, nga din nagtatapos sa aton Tuesday episode sa aton programa. As always, nagpapahinumdum kami sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Cope With Me. Mababatian niyo permi kada alas 3 hangtod alas 4, tikang Monday to Thursday. Kaupod naton sa Master Control, si Rama Manit Perito, si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Masunod ang news update, ngan pagkatapos, masunod naman ang iyo paborito nga programa, ang Billboard. Aton oras 3:54, salamat sa pamati. Again, this is Suzette Pratencio, kaupod niyo permi sa Journey Called Life. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Aton oras 3:55 PM. Maupay nga kulop sa iyong tanan. Asya ini ang mga balita yan na nga oras.
Haros 1,500 nga vehicle apprehensions na record sa LTO Region 8 para sa bulan sa Agosto 2025. Detalye sa sininga balita, pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Naka-record ang Land Transportation Office LTO Region 8 san kabugusan nga 1,496 nga motor vehicle apprehensions para sa bulan Agosto 2025 sa bugos nga sinirangan Kabisayaan. Parte ini san ginparigon nga kampanya para sa katalwasan sa kakalsadahan ug mahugot nga pagpatuman san balaod trapiko sa rehiyon. Pinaagi san sunod-sunod nga operasyon gintutukan sa ahensya ang pagbaton san mga pagtalapas nga nagreresulta san kadelikaduhan sa publiko, lakip ang diri pagsunod sa traffic rules ug iba pa nga regulasyon. Base pa sa LTO, magpapadayon ang mahugot nga pagpatrolya og checkpoints para mamentenar ang kahimyangan og disiplina sa kalsada ug masigurado ang katalwasan sa nga tanan nga mga motorista ug pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ika-18 nga kabataan caravan ginbuhat sa bungtos San Lope de Vega, Northern Samar. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga gindumara ang ika-18 nga kabataan caravan san gobyerno probinsyal sa Northern Samar nga ginbuhat sa Lope de Vega National High School. Ginatenderan ini san ginatos-gatos nga mga kabataan ug student leaders nga nagpartisipar sa iba-iba nga sesyon ug workshop nga nagtutuyo pa kusgon ang era kinaadman ug kapasidad. Pipera san mga highlight mao ang Safe Spaces Act, Entrepreneurial Skills Development Seminar, Learning to Earning Pathways ug Disaster Responders Training. Nagkamay-ada luwat diskusyon bahin sa Standing Against Deceptive Recruitment, Adolescent Health, Organic Vegetable Production ug tama nga waste segregation. Katuyuanan san kabataan caravan nga hatagan inspirasyon ug oportunidad ang mga kabataan sa Northern Samar para maging aktibo nga kasugbong sa pag-uswag sang kadatagsa nga mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asyadon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababa